The secret of the Hokage, as revealed by Kagehoshi, was very hard for Rekka to believe. The idea that he is the 400-year-old son of Oka, the 26th generation leader of the Hokage ninja clan, and that the evil Kurei is really his half-brother, who lost his position as the rightful Hokage heir when Rekka was born. Then the demon and his army overtook our small, peaceful village. Ang sumpa ng panahon sa isang ina at sa kanyang anak. Mga halimaw? Ha? Talaga ba may mga halimaw nun? Inihahalin tulad lang sila sa mga halimaw. Ang sinasabi mong mga halimaw, ang mga lumusob sa inyong angkan. Oo. Si Oda Nobunaga mula sa angkan ng Owari. Ano? Ang pangkat ni Oda ay papalapit sa ating bayan? Opo. Ang balitang yan ay kumpirmado ng ating mga espiya. Gaano sila karami? Ayon sa ulat, ang kanilang hukbo ay humigit kumulang sa 10,000. 10,000? Naku. Suktulad ang kanilang kabaliwanan. May palagay akong nais niyang makuha ang ating mga mahiwagang sandata. Mas mapapadali ang kanyang pagsakop sa buong bansa pag nangyari yun. Ano ngayon ang binabalak mong gawin, Oka? Dalhin niyo sa akin ang lahat ng mahiwagang sandata. Marami na pala tayong nagawa. Hindi ko akalaing darating ang panahon na gagamitin natin ang mga ito na sabay-sabay. Ngayon, wala nang panalo sa atin ang galing daodang yon. Oo! Tawa! Sandali! Tawa? Hindi tayo gagamit ng kahit ano sa mga yan. Pero bakit naman po hindi, Panginoon? Ito lang ang ating pag-asa. Ito ang isipin niyo. Maaaring magtagumpay tayo sa simula at mapigilan natin ang kanilang puwersa, subalit karamihan sa mga sandatang ito ay tiyak na makukuha sa atin. Hindi rin magtatagal at muling babalik si Nobunaga. Mas marami at mas malakas upang bawiin ang iba pang natirang sandata. Magiging impyerno ang ating mundo kapag ginamit na niya ang mga ito sa kasamaan. At wala nang makakapigil pa sa kanya upang sakupin ang buong mundo. Hindi ako papayag na mangyari mga yon. Huwag nating hayaang makuha niya mga mahiwagang sandatang ito. Sang-ayon ba kayo na ibuwis ang ating angkan upang mailigtas ang buong mundo? Sang-ayon ako dyan. Digmaan para sa daigdig. Isang dakilang gawain, hindi ba? Tama ka. At ang ating angkan ang siyang magsisimula ng kanyang katapusan. At kahit na 10,000 ang kanilang puwersa, naniniwala ako na mananalo pa rin tayo sa kanila. Simulan na ang digmaan para sa ating kinabukasan! Ang mahal ko. Pinasya nilang harapin ang puwersa ni Oda nang hindi gumagamit ng mahiwagang sandata. Kagero, patawarin mo ako. Marami akong naging pagkukulang sa'yo. Ganon din kay Rekka. Wala akong nagawa para sa kanya. Ang maging kabiyak ng iyong puso'y sapat na para sa akin. Maligaya na ako. Kagero. Mahal ko. Paalam. Katibayan ka. Panginoon, ang lahat ay nasa kanilang mga pwesto at nakahanda na. Magaling. Ang mga mahiwagang sandata ng Hokage ang umaki kay Oda upang lusubin tayo. Hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa mga sandatang yun. Nandiyan na sila! Nandito na pangkat ni Oda! Kinararangal kong maging pinuno sa angkan ng Hokage. Ako, si Flame Master Oka. Kung handa na kayong mamatay, tanggapin ninyo ang handog ko sa inyo! Ngayon, ang aking mga kamay at alab ay nabahira ng masamang dugo ng kanilang digmaan. Subalit,
Taglay ko man ang sinumpang bisig na ito. Iginuyang ko dito ang aking mga anak. Pinaligayan ninyo ang aking buhay. Ubusin niyo man ng aming lahi, hindi niyo makukuha ang aming maywagang sandata! Hindi ako makapapayag. Si Oka ay 32 taon noon. Ang lubos na pagkawasak ng buong angka ng Hokage ay naganap ilang sandali pa. Wala kayo ititirang buhay! Patayin na lahat ng kasapi sa angka ng Hokage! Babae man o bata! Hindi maaaring ito na ang katapusan. 1 taon ka pa lamang mula nang ikaw ay aking isila. Hindi mo man lamang mararanasan ang kahit nakatiting na ligayang dulot ng buhay. Hindi ako papayag na bawiin nila ito sa'yo. At doon ko naalala, mga piling kasapi lamang ng Hokage ninja ang nakaaalam ng tungkol sa kakayahang ito. Subalit mahigpit itong ipinagbabawal. Pagkatandaan mo sana na kailanman ay hindi mo maaaring gamitin ang iyong kakayahang maglakbay sa iba't ibang panahon. Pero bakit naman hindi, Ama? Sapagkat kapag ginamit mo ang kapangyarihang ito ay isusumpa ka ng panahon at kailanman ay hindi ka mamamatay. Hindi mamamatay? Ang mabuhay ng walang kamatayan ay isang impyerno sa daigdig. Isa-isa mong masasaksihang namamatay ang iyong mga minamahal. Kailanman ay hindi mo ito maaaring gamitin. Huwag mong dayain ang panahon dahil sa bandang huli, ito pa rin ang magwawagi. Patawarin mo ako, Ama. Hindi ko mapahihintulutan na ang buhay ni Rek ay hanggang dito na lamang. Wala nang halaga kahit ano pang mangyari sa akin. Magbabayad ka. Reka! Kakayahan lihim ng Hokage. Magpatuloy ka. Paalam. Mahal kong Reka. Reka! Tapos ka na! Kuray! Anong ginagawa niya nito? Kasama ni Reka si Kuray na maglalakbay sa hinaharap. Reka! Kuray! Anak ko! Reka. Matapos ang digmaan sa loob ng isang gabi lamang. Nang araw na yon, nagsimula ang aking buhay na walang kamatayan. Binago ko ang aking pangalan. Hindi na ako si Kagero kundi si Emma Kagehoshi. Isang ina na patuloy na nabubuhay at naglalakbay sa panahon upang hanapin ang anak na nawalay. Hanggang sa isang araw. Natagpuan kita. Ang laki ng hirap na pinagdaanan ninyo. Emma, ang galing mo talagang magkwento. Akala mo ba maniniwala ako sa mga pinagsasasabi mo? Matagal nang patay ang nanay ko kaya hindi kita pwede maging ina. At isa pa, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo kina Ira at Dylan para subukan patayin ako. Tama ka. Pero siya nagsabi na makakalaban mo si Kuray. Marami pang makakapagpatunay ng mga sinabi niya.
ang mga sandata, ang kanyang katawang hindi namamatay. At maging si Corey. Hindi pa rin ako naniniwala. Ako ang nag-iisang anak ni Mateo Hanabishi. Ako si Reka Hanabishi. Wala akong kinalaman sa inyo. Reka, sandali. Mayroon kang bisita. 3 sila. Ano? Kulang ka pa talaga sa ensayo para matiktikan ng kalaban. Ha? Sino yan? Nandito kaming 3 para tapusin kayong lahat! Teka, sino ba talaga kayo? Mga mahiwagang sandata, mga tauhan sila ni Corey. You got that right. Hindi kayo uubra sa taglay na bilis ni Hanimaru! Ha! Aray! Aray ko! Ay ko! Ang init nila! Napasok Sinaktan ka ba ako! nila? Dinaya nila ako! Mga baliw! Tama na! Hindi kami makakalaban dito sa inyo. Mabuti pa sa labas na lang! Ha! Yay! Huwag nyo na kaming pagantayin. Bilis-bilisan nyo na ang kilos. Sige, nandyan na kami! Ingay nyo naman. Simulan nyo ng magmakaawa para sa inyong mga buhay. Dahil kami ang hit squad ni Master Corey. Ako si Kuchibashi Maru, ang hari ng mga tuka. Ako si Hanimaru! Ang taong ibon! Ako, si Junimaru. May lakas sa 10 leon Kami ang pinakamabangis. Ang pinakamalakas! na 3 hangal. Ano ba? Bakit ba palagi mo nalang sinisira ang diskarte nating 3? Hindi mga hangal, kundi dakila. Mga pasyente. Sa mental. Nakawala. Sige lang, laitin niyo kami ngayon. Mamaya lagot kayo sa amin. Nandito kami para tapusin ang taong sumira sa palasyo ni Master Corey. Tama! Siguradong yon ay ikaw! Ha? Ako? Hindi ako pwede magkamali! Siguradong ikaw yon! Ha? Pero ginawa nga nila akong bihag sa loob ng palasyong yun eh. Ano? Eh kung gano'n, sino? Saruji, Sabi ni Master Corey, ang nagwasak daw ng kanyang palasyo ay isang binatilyo nag-aaral sa high school. binatilyong nag-aaral sa high school? Sino sa kanila? Ang babae yan, kamukha ni Kagero. Kaya hindi pwedeng siya. Kung ganun, sigurado akong babae yan. Yan naman, matanda na para maging mag-aaral sa high school. Kung ganun, Ikaw yon! Ano? Mukha ba akong lalaki? at ako naman, napagkamala mo akong babae. Hoy, 3 bugok. Reka! Nakakasakit kayo ng damdamin dahil hindi nyo man lang ako binanggit. Ano? Ibig mo sabihin, ikaw ba yung... Ako si Reka Hanabishi. Ha? Abe, akala mo pinagbigyan lang kita talaga. Ako si Hanimaru, ang taong ibon! Tignan natin kung makakasabay ka sa bilis ko! Ha? Ang bilis niya. Mabagal pa nga yan eh. Magda ka na sa malagi mong katapusan! Mali ka ng pinili mong makakalaban. Dahil mainit ang ulo ko! Reka, kakaiba ang galit na kanyang pinapakita. Siguro dahil litong-lito na siya. Sa mga naganap sa atin itong mga huling araw. Ang buong akala niya, isa lamang siyang normal na estudyanteng mahilig sa mga kwento tungkol sa ninja. Pero pagkatapos ng mga nangyari at sa kwentong narinig niya kanina, gusto nang sumabog ng kanyang dibdib. Kawawang Reka. Hanimaru! Wala na siya. Ba't mo ginawa yon? Ni hindi pa nga gumagamit ng apoy si Reke. Mabuti pa kami
ninyo. Ano? Hindi nga ako nakapag-exercise kanina eh. Heh! Hindi kayo ubra sa mga tulad namin. Ha! Sabihin mo nga sa akin, saan lupalop kayo nang galing? Huwag mong sabihin, naniniwala ka na mananalo kayo sa amin. Iniinis mo lang ako eh! Marahil ay karaniwang siga lamang ang mga yan. Hindi nila magamit kahit na 1% lakas sa mga mahiwagang sandata. Shunimaru! Umanda kayo! Hindi nyo ako matatalo! Ha! Ha! Prinsesa! Huli ka! Tabi! Wala akong pakialam kahit sino pang mahuli ko sa inyo! Napakasama mo talaga! Huwag mo siyang sasaktan! Hoy, duwag! Pakawalan mo siya! Huwag nyo nang ituloy ang balak nyo. Kung ayaw nyong hatiin ko siya. Tama na. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako maaaring mamatay sa mga ganitong bagay lang dahil, sabi ko nga, ako ay walang kamatayan. Tama na. Pero Emma, alam kong nakakaramdam ka ng sakit dahil nagdudugo ang iyong katawan. Baliwala ito, Ana. Tama na! Pagbabayaran nyo ngayon ang kahihiyang dinulot nyo sa aming grupo. Hiya! Hiya! Durog sa ngayon paghampas niya sa lupa! Tama na! Tawalan mo ngayon din ang aking ina! Ano yun? Flame power! Wag! Wag ikaw! Nasaktan ka ba na? Miss Emma? Teka! Anong nangyari? Ang nangyari yan, ang makapagpapatunay na ako nga ang iyong ina at ikaw ang aking anak. Ang isinumpa at ang taong naglakbay sa ibang panahon ay hindi kailanman magkakadaupang palad. Hanggat hindi ako nakakawala sa katawang ito, ikinararangal kita maging anak, Reka. Kung naging tahimik lamang sana ang iyong buhay, hindi mo ako makikilala. Hindi ako makikialam dahil alam kong mabuting iyong magiging kalagayan. Subalit, ang kapalaran ng mga mahiwagang sandata, Reka, ang nagdala sa inyong dalawa ni Kurei upang magtagpo sa iisang panahon. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Ang ikinalulungkot ko lang ay nadamay ka at ang iyong mga kaibigan sa labanang ito. At wala akong magawa. Hindi yan na iniisip ko! Wala kang ginawang masama, inay! Para sa akin, wala. Tinawag din niyang nanay si Miss Emma. Sa harap ng maraming pagsubok na kanilang dinaanan at dadaanan pa muli, muling nakasama ng isang ina ang kanyang nawalay na anak. Magkasama habang buhay, subalit di kailanman masasaling ang bawat isa.